Kapatid, pansin mo ba anong nangyayari sa ating mundo? Ang paglaganap ng digmaan, ng sakuna, ng kasamaan, ng kahirapan, at parang palamig ng palamig ang puso ng mga tao. Alam mo ba na hindi lamang ito coincidence, hindi lamang ito nagkataon, sapagkat ito'y nakasulat na mismo sa salita ng Diyos. At ito ay babala na sa atin ng ating Panginoong Hesus noon pa man. Sinasabi mismo ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 24 verse 6. Ang sabi dito, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngayon kasi halos araw-araw may conflict. Nation against nation, threats of war, instability. At hindi ito bago mga kapatid. Pero ang sabi ng ating Panginoong Yesus, mas lalala ito habang papalapit ang wakas. Sinabi niya rin sa Luke chapter 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. At yun nga, naganap ang global pandemic at lumalaganap pa ang iba't ibang klase ng sakit. At ang sunod-sunod na paglindol na nagaganap, kahirapan na nagaganap at matinding kalamidad. At hindi lang dito sa ating bansa mga kapatid, nangyayari ito globally, sa buong mundo. Pero higit sa lahat, binigyan diin ng Panginoong Hesus ang mas malalim na problema. Dahil sa pagdami at paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito ang nakakatakot. Hindi lang lupa ang gumuguho, kundi pati puso ng tao. Normal na ang kasalanan, karahasan at kawalan ng malasakit. Sabi na Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, subalit sa magulang at walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Parang eksaktong description ng panahon natin ngayon. At may babala pang Panginoong Hesus sa Matthew 24:11, maraming bulang propeta at ililigaw ang mga tao. Maraming nagsasabing sila ay mula sa Diyos pero salungat naman sa salita ng katotohanan. Kaya mahalaga na alam natin ang katotohanan at ito'y malalaman lamang natin kung binabasa at pinagbubulayan natin ang Biblia. Ang salita ng Diyos na buhay, totoo at makapangyarihan. Hindi lang mga piling verses, mga kapatid, hindi lang yung mga books na gusto natin, kundi buong Biblia ng katotohanan. Kapatid, hindi sinabi ng Panginoong Hesus ang mga ito para takutin tayo. Sabi niya, ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang. Ibig sabihin, warning ito. Hindi pa ito ang wakas kapatid. Binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon para magsisi, bumalik, ihanda italaga natin ang buhay sa Kanya. Ang tanong ngayon ay hindi kung kailan ang wakas. Ang tanong ay handa ka ba sa mga ito? Habang ang mundo ay magiging mas madilim, tinatawag tayo upang maging malingas na ilaw ng sanlibutan. Habang lumalamig ang pag-ibig, tinatawag tayo upang maging daluyan ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Habang dumarami ang kasinungalingan, tinatawag tayo upang tumayo at manindigan sa katotohanan ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, itong panahon ng pagbabantay, pananampalataya at pagsunod. Hindi bukas, hindi sa isang araw, kundi ngayon mismo kapatid. Dahil ngayon, ang araw ng kaligtasan. Amen?